natin ngayon at mga hadith na ating nabanggit patungkol sa pagsusubaybay at pag-iispiya, layuan natin ito. Ano po? Layuan natin yung ganitong katangian sapagkat ito ay pinagbabawal ng ating pananampalataya. Lalo na kapag ikaw fasting, hinahanapan mo ng butas ng iyong kapatid. Allahu Akbar. Haram yun. Kapag hindi ka pinatawad ng iyong kapatid na siniraan, class, malaking kasalanan talaga yun. Pero kapag pinatawad ka ng iyong kapatid, alhamdulillah. Alhamdulillah, ito ay biyaya sa inyo subhanahu wa ta'ala. Dahil isa sa mga kondisyon ng tauba, isa sa mga dahilan upang matanggap ang tauba ng isang tao kapag siya ay nakagawa ng kasalanan sa kanyang kapwa, dapat siyang ibalik. Halimbawa na ito, nakuha naman siya ng pera, 50 riyal, 100 riyal, kinuha naman ng karapatan. Hindi mo binigay yung sahod niya, hindi mo pinasahod sa tamang oras, niloko, inapi. Kung ano yung ginawa mo sa kanya, dapat ka mag-sorry at dapat mong ibalik yung nagawa mo sa kanya. Kabilang sa mga kondisyon ng tauba yan upang matanggap ang iyong tauba. Ang tanong, paano kung patay na yung tao? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bago tayo magsimula, salam muna yung mga kapatiran natin, mga naggogo po ang kapatiran. Yun o, mashallah tabarak. Ayan, mashallah. Shout out. Kagabi nga, dami nagpa-shout out. Mashallah, ayan. Shout out lang. Mga masapanong Maguindanao. Yun o. Yun o, masapano. Masapano. Yari tayo dito. Damay ka dyan. Sa 44 pala dito. Ano bro? Sa 44. Kasama yun. Patuan. Kung hindi naman po muna sa 44 doon, walang nangyari sa kanya. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ang pag-uusapan natin ngayon, inshallah, ay tungkol sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, innaka innaka ikaw sabi rito, kung ittaba'ta awratil muslimin, kapag kumbaga susubaybayan mo o magmamasid ka sa mga itinatagod ng mga Muslim, afsadtahum, masisira mo sila. Ang tinutukoy rito na awrat, ito yung dapat natin maunawaan Bakit awra ang tinawag awrat? Pag sinabi sa atin, ang awra ng isang lalaki dapat niyang takpan. At yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang awra ng ang babae ay awra. Ang babae ay awra na dapat takpan at itago ang babae. Bakit tinawag na awra? Ano yung mga awra natin? Ano yung mga awra natin, mga kapatid? Pusod, tuhod. Yung mga bagay na ito ay kapag makikita natin is kumbaga hindi maganda tignan sa paningin ng isang tao, yung aura na tinatawag. Kaya ang isang lalaki, tinatakpan niya ang kanyang aura mula pusod hanggang tuhod. Ano po? Hanggang tuhod. So sa pagitan ng pusod at tuhod, nandyan yung pinakamasilan na bahagi ng katawan o pribadong parte ng katawan na dapat ay hindi pinapakita ng isang lalaki. Kahit sa kapwa niya, lalaki, ito ay ipinagbabawal ng Islam. Maliwanag po. Kahit sa kapwa, Okay, gusto mo kita pabawalan ng pataas. Sando. hindi siya matawag na aura. Kumbaga hindi siya kasalanan na makita yun. Sa pusod, Oo. sa taas, wala, hindi na. Hindi siya aura yun. Kumbaga, pero dito ko mula pusod, sa pagitan ng pusod at tuhod. Aura ang tawag dyan. Aura ang tawag dyan. So, ang dapat natin itunawan, mga kapatid, kaya tinawag na aura dahil kapag makikita ito ng iba, ito ay kahiyan sa Islam. Ano po? At sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka inittaba'ta awratal muslimin, ikaw kapag magsusubaybay ka sa mga awrat ng mga Muslim. Awrat ng Muslim. Ano yung tinutukoy rito? Awratil muslimin, afsadtahum, masisira mo sila. At marami pang hadith na sinasang-ayunan ang hadith na ito. Ang pakahulugan dito kaya tinawag na awratil muslimin, upang maunawaan natin, awratil muslimin yung tinatawag ng mga Muslim, hindi yung aura, Kasi sabi, awratil muslimin, ang tinutukoy rito hindi yung aura ng mga Muslim.
Kasi sabi sa hadith, kapag susundan mo kung ano yung mga aura ng mga Muslim, masira mo sila. Kumbaga magkakaroon ng kasiraan sa isang komunidad. Ang tinutukoy na aura dito mga kapatid, yung tinatago ng bawat isa na kamalian, kahihiyan ng isang tao na hindi dapat malaman ng iba. Tapos kapag ibubunyag ng isang tao yung mga tinatago ng kanyang kapatid, ito ay kasira niya. Ito ay haram sa Islam. Ano po? At meron ding hadith na sinabi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga sumasampalataya, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Iwasan ninyo ang karamihan sa paghinala, sapagkat ang karamihan sa paghinala ay kasalanan. Maliwanag mga kapatid. So tayo, yung tao na laging nagmamasid o sinusubaybayan niya o nag-iispiya sa kanyang kapatid para mahanapan ng kamalian, ito ay matatawag na kasalanan. Malaking kasalanan ito. At hindi lamang ito sa pagitan natin, no? Kahit sa pagitan na mag-asawa, papasok po ang hadith at talata na ito. Naunawan natin? Sa pagitan na mag-asawa, papasok yung hadith na ito. Kaya yung mga kapatid natin na may asawa rito, kung yung mga asawa ninyo is laging nakaganyan sa cellphone ninyo, sino yung kachat na ito? Sino yung kausap na ito? Papasok sa talata na ito, sa aya at sa hadith na ating sinabi. Bakit di mo sa akin binibigay yung password mo? May tinatago ka siguro sa akin. Diba? May mga ganyan. Ano yung password ng cellphone mo? Ano password ng cellphone, ng FB mo, ng Instagram mo? Kumbaga lahat kailangan alam. Subhanallah, hindi ito papasok ito sa pag-iispiya sa bawat isa at ito ay haram. Ang dapat sa bawat kapatid natin, kahit sa mag-asawa, ay mayroong privacy kung tawagin. Naintindihan po natin? Ang hadith na rin ito mga kapatid ay nagpapatunay na sa Islam mahigpit na ipinagbabawal ang panlilibak o ang paninirang puri. Panlilibak at paninirang puri. At meron pang hadith na sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Iwasan ninyo yung paghihinala, sapagkat yung paghihinala yan ay pinakamalaking kasalanan. Na yung paghihinala sa ating kapwa. Kaya ba natin ito mga kapatid kapag meron tayong kakilala na sa kanyang balbas ay may alak? Ang mga naunang tao, yung mga salaf salih, kapag meron sila makitang alak sa balbas ng kanilang kapatid, hindi nila ito iniisip na siya ay uminom ng alak. Ang iniisip nila, baka napatakan lamang yan ng alak. So sa panahon natin ngayon, kapag meron kang kapatid na nakita mo na may hawak na bote ng beer, bote ng alak, baka yung laman yun is mantika o kaya gas, di ba? Dahil pilitin mo mag-isip ng mabuti sa iyong kapatid. At kapag meron ka namang kapatid na nakita, kakilala mo na may kasamang iba, kasamang babae, isipin mo baka yung kasama niya kapatid niya, di ba? O kaya tita niya, na kung saan hindi ka makapag-isip ng masama sa kanya. Ngunit kapag napatunayan mo na yung tao na yun ay may ginagawang ipinagbabawal sa Islam, no? Kabira o yung mga malalaking kasalanan, ang goal mo bilang isang Muslim, payuhan, paalalahanan. Yan yung isang Muslim, hindi yung kapag makita mo ang kapatid mo na gumagawa ng kasalanan, plus ipagkakalat sa madla, isisiwalat yung kanyang, kumbaga ipapahiya siya. Hindi ito katangian ng isang Muslim. Dahil ang sabi sa banal na Quran, ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal asr, tunay na ang tao ay nasa kalugian. No? Sumumpa si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa panahon na ang tao ay nasa kalugian. Lahat tayo ay malulugi. Lahat tayo ay talunan. Wal asr, innal insana lafi khusur. Sumumpa si Allah sa panahon na yung tao ay nasa kalugian, illa alladhina amanu, maliban sa mga naniwala kay Allah. At yung paniniwala kay Allah, kailangan ito ay mayroong kaakibat na paggawa ng mabuti. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq. Ito na, nagpapayuhan ng katotohanan, wa tawasaw bis sabr, at nagpapayuhan sa pagtitiis at pagtitimpi. So papasok tayo sa talata na sinabi ni Allah, wa tawasaw bil haqq, yung nagpapayuhan sa katotohanan. Kapag ang kapatid mo malinaw na sa'yo, napatunayan mo mismo, ba'da tahakkuk, no? Pagtapos ng pag-aaral
yung napatunayan mo na gumagawa siya ng haram o gumagawa siya ng bid'ah, anumang kasalanan yan, ang goal mo is payuhan, ituwid siya. Ayun yung goal natin, no? Magpayuhan. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, at magpaalala ka o Muhammad sapagkat ang pagpapaalala ay nakapagbigay pakinabang saan? Sa mga sumasampalataya. Ito yung mga Muslim eh. Ito yung tunay na kapatiran. Kapag may nagkamali, kailangan payuhan. Kapag may nakalimot, kailangan paalalahanan. Di ba? Kapag may nakagawang kasalanan, yung malayo na sa Islam, pabalikin mo sa Islam. Hindi yung malayo na sa Islam, lalo mo siyang ilalayo. Hindi ganyan yung Islam eh. Tapos kapag meron tayong hanggat nasa mundo tayo, pilitin natin na magabayan yung mga tao. Hanggat nandito tayo sa mundo, pilitin natin may kayat yung mga tao tungo sa matuwid na landas. Hindi yung pagtatawanan natin yung mga ligaw, iinsultuin natin yung mga nakagawa ng kasalanan, o kukutsain natin sila. Ito ay pinagbabawal sa Islam, mga kapatid. Dahil hindi mo alam, maaaring bumaliktad ang pagkakataon. Bumaliktad. Paano babaliktad? Baka yung tao na pinagtatawanan, iniinsulto, minamaliit, siya yung aangat. Siya yung tao na lalong mapapalapit kay Allah. Siya yung gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung tao na yun, siya yung mas lalong gumagawa ng mga sunnah sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ikaw, baka tayo ay lumayo dahil sa pag-iinsulto natin sa tao na makasalanan. Ito yung nakakatakot. Dahil ang puso ng isang tao, si Allah subhanahu wa ta'ala nagkokontrol niyan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang may hawak ng ating mga puso. Hindi mo kontrolado ang puso mo. Kontrolado ba natin ating mga puso? Bro? Hindi, pabago-bago. Bago-bago. Ay, minsan, baka si bro, nakakita ng, nabighanan sa isang sister. Nagplano na pakasalan siya. Di ba? Nagplano na pakasalan, tapos nag-isip siya. Wala pa pala akong magandang trabaho. Wala pa palang, bahay. Wala pa palang negosyo. Kumbaga, dun magbabago na agad yung pasya mo. Di ba? Napangiti ka, bro Rashid. Dito to. Ganyan, kahit kanino, lahat ng ating gusto, minsan bibili ka, gusto mo, tapos mamaya-maya, ayaw mo na. Hindi ba ganyan puso natin? Pabago-bago. Kaya, at ang isang muwaffaq kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung taong ginabayan ni Allah, bago siya gagawa ng isang hakbang, siya ay magsasala ng istikhara. Istikhara. Dahil yung mga sahaba, radiyallahu anhum, alalahan natin, ang mga sahaba, at yung mga salafus salih, hindi sila nagsisisi sa isang bagay na kanilang ginawa. Bakit? Dahil bago sila gumawa ng isang hakbang, sila ay nagsala ng istikhara. Humiling sila kay Allah ng kabutihan. Kung yung bagay na ito ay mabuti para sa kanila, nawa ibigay sa kanila ni Allah. Kung hindi naman mabuti sa kanila, ilayo sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito. Ang halimbawa pa nito, mga kapatid, patungkol dito sa paggawa ng sa pagpaplano, yung pag-abroad nyo rito. Ipagpunta nyo sa abroad. Ang isang Muslim, kapag siya ay sumasampalataya kay Allah at sumusunod sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah, bago siya mag-Saudi, kailangan mag-istikhara muna siya. Ya Allah, kung mabuti sa akin yung pag-abroad, tulungan mo ako makapunta ng Saudi. Kumbaga madali yung pagpunta ko sa Saudi. Lalo na yung mga balik Islam dito sa Saudi Arabia. Bakit natin sinasabi na nasa inyo yung kabutihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, buting loob, sapagkat ang layunin ninyo kung bakit kayo pumunta rito, para kumita, diba? Para magtrabaho, mailayo ang inyong pamilya sa kahirapan. Pero subhanallah, magtataka kayo pagpunta nyo rito, kayo ay mga Muslim na. Samantalang nung una, ayaw nyo mag-Muslim. Hindi ako mag-Muslim. May mga ganyan eh. Pero bakit ka mag-Muslim? Dahil sa gabay sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabutihan sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala yan. At yung mga tao naman hindi nagsasala sa Pilipinas, pagpunta rito nakapagsala. Diba? Kabutihan yan ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo. Yung mga tao hindi nakakatin ng pag-aaral sa Pilipinas kasi busy. Hindi kayo, may mga trabaho ng mga kapatid nating Muslim. Ngayon, nakakapag-aral dito. Nakakaroon ng mga kaibigan, kakilala ng mga nag-aaral sa Islam, mga nag-aaral sa Islamic Center. Tandaan ang kabutihan sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, alhamdulillah, ito ay tawfik sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung makapag-aral kayo rito, hindi ba? Gabay sa atin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung mga kabutihan na nagagawa natin, huwag nating hayaan masira yan sa pamamagitan ng pag-iispiya sa ating kapatid. Yung tajassus. Dito nag-aaral ka rito, kabutihan yan. Wallah, kabutihan talaga yan. Maaaring hindi mo ma-appreciate sa ngayon,
Pero darating ang panahon, ma-appreciate mo yan na, mashallah, buti nung nasa Buraida ako, nakakatin ako ng pag-aaral. Di ba? Kasi pag uwi ka ng Pilipinas, baka hindi ka na makapag-aral. O di ka, kung magkasakit ka, hindi ka na makapag-aral, hindi ka makaatin. Kaya, balang araw, malalaman mo na ikaw ay nasa kabutihan. Na hindi pa natin naalala ngayon. O hindi natin maramdaman. Pero kabutihan yan. Tulad ng sinabi ko, at paulit-ulit ko itong sinasabi, bawat isa sa atin, bukas, may trabaho. Hindi ba dapat nagpahinga na lamang siya para sa trabaho bukas? Pero bakit siya nandirito? Para mag-aral, para matuto sa Islam. Kahit yung makita mo lamang yung kapatid mo sa Islam, ito ay may kabutihan na. Nakalista na ng kabutihan yan. Papaano pa kaya ako mag-aaral ka at isa sa buhay mo at paglilingkuran mo pa yung kapatid mo? Pagsisilbihan mo tulad yung mashallah, yung pagbibigay ng syai, pagtimpla ng syai, kape, pagluto ng pagkain, lahat ng yan ay reward. Ngunit lagi nating alalahanin na ang mga kabutihan na ating ginagawa, maaari yan mabura sa pamagitan ng panlilibak. Sa pamagitan ng panlilibak sa kapwa. Panlilibak o paninirang puri. Maaaring mawalang saysay ng lahat yan. Dahil malinaw rin yung hadith ni Propeta Muhammad SAW na kanyang binanggit sa kabilang buhay, yung tinanong niya kung sino yung taong pulubi. At yung nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, yung taong pulubi, siya na mayroong daladalang mga bundok na kabutihan, pero mawawala lahat ng ito sa isang kisap mata. Bakit? Dahil sa kanyang panlilibak, paninirang puri, pananakit, pandaraya, panloroko. Alalahan natin mga kapatid na yung pag-iispiya sa bawat isa is haram. Ito ay malaking kasalanan. Kahit sa ating mga asawa. Ano po? Kahit sa ating mga asawa. Pero, dahil ikaw yung lalaki, dapat ikaw yung kumontrol. Waalaikumsalam warahmatullah. Bro, ingat po kayo. Inshallah. Maging maluwalhati ang inyong paglalakbay. Amin. Bismillah. Inshallah, yung mga kapatid natin taga-Riyadh. Kasama pala ba yun, sir? Si Isa? Kasama si Isa? Oo, sorry. Kasabay ko yung nagpa-interview sa Baguio. Nadarar ba yun? So, yun mga kapatid, no? Sa kabilang buhay, mawawalang saysay yung ginawa ng isang tao kapag ang ginagawa niya, unang-una na rito yung pakit ng tao. Kasi kung pakit ng tao ang ginagawa ng isang alipin, automatic hindi tanggap ang kanyang ginagawa. Kung pakit ng tao ang kanyang ginagawa, hindi tanggap ang kanyang ginagawa. Bro, sa Islam, yung pakit ng tao, kapag gumagawa siya ng kabutihan, hindi ito tinatanggap ni Allah sa kanya. Naintindihan niyo po? Ang halimbawa na ito, magsasala ka, kasi andyan si mudir mo. Andyan si mudir ko, kailangan magsala. May mga ganyan eh. Kapag yung layunin ng pagdarasal o yung pagbabagong buhay para sa tao, hindi tanggap sa kanya yun. Ngunit ipanalangin natin kay Allah na maayos yung kanyang intensyon. Kumbaga, baliktaran ni Allah ang kanyang puso na maging tapat at maging malinis ang kanyang layunin. Dahil, mga kapatid, ang Islam, dino rahma. Ang Islam ay relihiyon ng awa. Hindi mo hahayaan ang iyong kapatid na yung manatili sa kaligawan, sa pagkaligaw. Yung bumabagsak siya, tapos ikaw, umaangat, at gusto mo sa kapatid mo, bumagsak na bumagsak, o lumayo ng lumayo sa Islam. Hindi ganito yung Islam eh. Hindi ito ang relihiyon. Dahil kung ganito yung relihiyong Islam, yung matutuwa ka sa mga taong bumabagsak, taong naliligaw, taong makasalanan, siguro walang magmumuslim. Bakit? Kasi ang Islam walang pinagkaiba sa ibang relihiyon. Pero ang Islam, hindi ganun. Kapag may ligaw na tao, dapat nating gabayan. Yan ang utos ng Islam. Bawat isa sa atin, mayroong kanya-kanyang responsibilidad. At sa bahay, ang naatasan sa bahay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng Islam is yung lalaki. Siya yung may kontrol ng kanyang bahay. Yung asawa niya, yung anak niya. Kaya pinapaintulutan sa Islam na ang bata kapag umabot ng 10 taong gulang at hindi nagsasala, dapat itong paluin. Pero yung palo na hindi nakakapasa, hindi nakakapinsala, hindi yung kapag isang palo lang, hospital kagad. Hindi. Yung palo na disiplina. No? Parang panakot lang mo siya. Panakot lang siya. Palo talaga, pero yung palo na disiplina.
Parang may pagmamahal. Hindi May limitasyon. yung palo na ano na Galit. halimbawa meron kang 2x2 masisira. Hindi ganun. Hindi, maliit lang na pamalo. Kahit kamay lang pamalo, basta disiplina at hindi siya mapapahamak. Yan yung utos ng Islam. Kailan papaluin yung bata? 10 years. Kapag 10 years old. Yan yung utos ng Islam. At yung utos, kapag 7 taong gulang, doon pa lamang sisimulan na utusan yung mga bata na magsala. Magsala. May mga magulang, marami nagrereklamo. Ustad, yung anak ko hindi nagsasala. Bakit di tayo sumunod sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yan ang una. Ano yung utos? Kapag 7 taong gulang, utusan na magsala. Turuan magsala. So, ang isang Muslim, sa hadith na ito mga kapatid, dapat malaman niya ang kahalagahan ng sala. Kung siya'y napag-utusan na magturo na magdasal, wajib sa kanya na malaman yung mga alintuntunin, yung mga wajib sa sala, yung mga sunnah sa sala, para maituro niya sa kanyang mga anak. At kapag 7 taon ng kanyang anak, una, turuan niya paano mag-wudu, paano magsala. Plus, kapag pabaya pa yung anak mo, tawa ng tawa, hindi pupunta minsan ng masjid, wala problema ron. Pero kapag 10 taong gulang ng anak mo at hindi nagsasala, doon na sila gagamitan ng kamay. May mga tatay na kapag hindi nag-aaral ng maigi ang kanilang anak, galit na galit. Si academics, minsan kinakalbo pa yung anak kasi hindi nag-aaral ng maigi. Pero sa sala, Allahu Akbar, hindi magsala yung anak, okay lamang. Hindi ba dapat mas bigyan nating pansin ang ating mga anak sa sala? Dahil ang sala, sa pinaka malapit na katotohanan na sinabi, ito ay alinsunod kung ano yung sinabi ni Allah at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao na hindi nagsasala, yung itinakwil niya yung pagdarasal, yung itinakwil niya, no, ibig sabihin naniniwala siya na yung sala hindi obligasyon. Kumbaga, sala lang yan. Tapos hindi talaga nagsasala sa masjid, ganyan din yung mga kababaihan, hindi sila matatawag na Muslim. Dahil wala silang pagkakaiba sa mga hindi Muslim. Wala silang pagkakaiba sa hindi Muslim. Dahil ang iman, ang paniniwala kay Allah, una sa puso, paniniwala sa puso, tapat na paniniwala sa puso, pagbigkas sa ating mga dila, at pagkasabuhay ng ating mga katawan. Kailangan magsama yung tatlo na ito. Ito yung paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tayo mga Muslim. Sa puso, tapos sa dila, at sa gawa sa ating mga kilos, ating mga katawan. Kailangan magsama yung tatlong gawain na ito. Hindi katulad ng ibang, kasi may mga sekta sa Islam na sinasabi nila yung iman, sapat na yung paniniwala sa puso. Kahit walang gawa. May ganyan eh. Kumbaga kahit di ka magsala, basta naniniwala kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naniniwala ka sa kabilang buhay, okay na yun. Kahit gumawa ng masama. Kahit gumawa ng masama, yung ibang sekta ganoon din yun. May mga kadariya. So, mali yung ganun. Dapat magsama yung tatlo. Hindi pwede mawala yung isa. Hindi pwede mawala yung isa. Kailangan sa puso, salita, at sa gawa. Dapat pagsama ito. Ang tanong, paano kung di nakapagsalita yung tao? Gawa. Sa gawa niya. May kasabihan nga sa English, yung gawain ay, ano yun, action? Speak louder than words. Action speak louder than words. Yung ating mga gawa, ito na yung nagsasalita. Di ba? Ito na yung naghahayag. At kasabihan din sa Islam, huwag mo akong kwentuhan tungkol sa iyong relihiyon. Hayaan mo akong makita kung ano yung relihiyon sa iyong kilos, sa iyong gawa. Kaya mga kapatid, marapat sa atin na maging mabuti tayo at alagaan natin ang ating mga kabutihan. Lalo na inshallah 16 days or 15 days Ramadan na. Hindi, pang 14 tayo ngayon ng ng Sha'ban. So bukas ka 15. So mayroon pang 16 or 17 days hindi, 15 days pala na Sha'ban. 15 days is Ramadan na, inshallah. Allah mabalig na Ramadan. Sana lahat na nandirito ay mabutan natin yung buwan ng Ramadan. Lalo na yung mga first time mag-fasting. Sino yung mga first time mag-fasting rito? Si Jaber, nakapag-fasting ka na last year, no? Oo nga pala. Ang bilis ng panahon, Jaber, no? Ikaw bro, first time mo rin bro? Inshallah makapag-Ramadan? Second time. Second time, Fasting. inshallah.
Fasting. Second time. Second time, pastor. Second time ngayon, siya lang bilis. Second time mag-fasting. Alhamdulillah. Hindi, paabutin naman tayo ni Allah sa buwan ng Ramadan. Isa sa mga nakakasira na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan is yung panlilibak din. Yung pag-iispiya. Ito ay haram sa Islam, mga kapatid. Ano po? Iwasan natin ito. Huwag natin taglayin ito. Tsaka yung subukan mag-isip ng mabuti. Hanggat may udhur. Subukan mag-isip ng udhur. Ibig sabihin ng udhur, yung hindi ka makapag-isip ng masama sa iyong kapatid, baka dahil sa dahilan. Kumbaga, siguro si brother ganito yung ginawa niya. Dati meron ka nakita na kapatid mo, mahaba yung balbas. May balbas. Tapos bigla nag-ahit. Isip ka ng mabuti. Hindi mo alam, baka yung kapatid mo, Allergy siya. tawag rito, Pumasok ng waiter. hindi naman, kumaga, baka, kasi yung sa waiter, kumbaga, Bawal ba? Hindi lang siya na. ha? Pagkain. Hindi, isipin mo na lamang, Pagkain. ha? Sa mga pagkain. Hindi, Ito ka sa pagkain. ito yung sabihin ko, baka siya ay merong mas, yung sabihin ng mas o kaya sihir. Baka nagayuma siya. Noon, baka nagayuma siya. Hindi mo alam. O di kaya dati na try mag-isip ng mabuti. Yung kapatid mo na biglang tukso. Kung wala ka maisip na kabutihan, isipin mo, itatak mo sa isipan mo, baka yung brother, mayroon siyang dahilan na hindi ko alam. Yung sa pagaling. Subhanallah. Lahat na ng pag-iisip na hindi mo ginawa, kumbaga, tinatry mo mag-isip ng mabuti, pero wala. Isipin mo na lamang, baka may dahilan sa na hindi ko alam. Nakuha nyo? Baka meron siyang dahilan na hindi ko alam. So, ganyang agandang Islam, mga kapatid. Ano po? Na dapat nating maintindihan ng lubusan at maunawaan, at gayon din ibahagi natin ito sa iba. Halimbawa, si Brother Isa. Bro, ba't di ka pa nag-asawa ngayon? Diba? Hindi, halimbawa. Ay, meron ka na ba, bro? Meron mag-asawa na ba? Hindi, sabi kasi nito, meron. Sino siyang sumagot eh? Ano ba talaga, bro? Hindi, ano ba talaga? Umamin ka. Ikaw mo, wala po. Hindi, halimbawa lang, baka may dahilan si Brother Isa. Kumbaga, yung iba nating kapatid dito, bakit wala pang asawa? Kasi yung nanay iniisip, di ba? Kumbaga, inuuna yung nanay niya, tapos may mga gastusin. Kaysa kung mag-asawa siya, mapapabayaan yung isa. Either yung asawa niya babae, o di kaya yung nanay niya. So, hindi siya handa. So, doon tayo mag-isip na kung kasi iba hindi nag-aasawa. Ang iniisip nila, kaya ayaw mag-asawa, ganito, ganyan. Kasi bakla. Kumbaga, try natin mag-isip ng ng mabuti sa ating kapwa. Sa lahat, mga kapatid, lahat ng kapatid natin. Lahat ng ating mga kapatid. Lalo na, subhanallah, sa panahon natin ngayon, yung totoo yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga kababaihan. Ya ma'syaran nisa. Direct niyang kinausap po mga kababaihan sa khutbah. Tasaddaq na. Magbigay kayo ika ng sadaka. Walau bishiqi tamrin. Kahit yung isang pirasong tamar lang, kalahati ng tamar, bigay kayo ng dates. Dates, hatiin mo. Yung isang piraso, hatiin mo, tapos pamigay mo. Kahit ganun sadaka, pamigay mo sa mga may hirap. Bakit? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nakita ko sa impyerno na kayo ang mas marami doon. Saan? Sa impyerno. Tapos, ang sabi ng babae, ya Rasulullah, bakit kami marami sa impyerno? Nagsalita isang sahabiya. Sabi niya, "Li'annakum takfurna al-ashir." Sapagkat kayo itinatanggi ninyo ang kabutihan ng mga lalaki sa inyo. Tinatanggi ang kabutihan. Paano tinatanggi yung kabutihan? Kumbaga gagawa ka ng kabutihan sa kanya, isang taong kabutihan. Tapos isang pagkakamali lang sasabihin, wala ka nang ginawa. Hindi ganyan, puro kasama, ganito lang. Samantalang yung ginagawa yung Brother Lukman dito, yung mashallah, pagsusundo ng mga sisters dito, buong Buraida, nakapagod yun hatid sundo. Tapos minsan mag-basketball pa. Parelax lang, di ba? Tapos balik sa trabaho. Di ba nakapagod yung ganun? Tapos may mga ganyan, sasabihin, wala kang ginawang kabutihan. Puro ganito yung ginagawa mo. Itinatanggi. Kumbaga yung pagsasakripisyo, lahat kayo rito, mga lalaki, malayo kayo sa asawa ninyo, yung iba OFW na malayo sa asawa, malayo sa mga anak. Mahirap yan yung malayo ka sa anak mo. 'Di ba? Halimbawa ako, pupunta ako ng malayo ako sa mga anak ko.
sa university o kaya sa ibang lugar ako, maiwan ko. Tapos, kumbaga mahirap eh. Samantala makakauwi naman ako bukas o kinabukasan o di kaya mamaya, may ganyan, mahirap. Paano pa kaya yung taon hindi uwi? Tapos yung asawa, normal sa kanila ito. Siyempre, normal to dahil sa babae. Kanya lang, ang lalaki dapat niya intindihin kapag ganun si babae. Kapag ganun yung nakapag-isip si babae o nakapagsalita ng ganun. Kanya lang kapag palaging ganun talaga, yun ang dahilan na sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annakum takfurun al-ashir. Sapagkat kayo, tinatanggi ninyo yung kabutihan sa inyo ng inyong mga asawa. Tinatanggi yung kabutihan ng mga asawa. Malinaw ito yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya marami sa mga babae sa impyerno. Gayun din yung pagtatabarruj nila. Ano yung tabarruj? Ito dapat natin tumaunawaan sa panahon ng jahiliya. Jahiliya, pag sinabing jahiliya, panahon ng mga pagano. Kamangmangan. Ibig sabihin wala pa yung Islam. Yung jahiliya, yung hijab ng babae noong araw, yung kita yung leeg, tapos yung buhok pataas, ganito. Ayun lamang, kita yung leeg, tapos kumbaga etong tenga, nakatakip yan, pero yung takip sa hijab ganyan, pababa lamang, at yung leeg kita.